Saan natin makikita ang pagkakaisa sa nag-aawayang daigdig na ito? Akin silang ilalagay na magkakasama sa pagkakaisa, na parang isang kawan sa kulungan, Mikas Kapitulo 2 versikulo 12. Isa, dalawa, bakit hindi ang mga lider ng daigdig ang maaasahan natin na tagapagkaisa sa sangkatauhan? May libu-libong taon nang ang sangkatauhan ay kalunos-lunos ang pagkakabaha-bahagi. Pampolitika, pangkabuhayan at panlipunan ng mga pagkakaiba-iba ang tagapagbaha-bahagi sa sangkatauhan upang mag-away-away at magdigmaan. Nasaksihan sa ating ika-20 siglong ito ang pinakamalubhang resulta nito. Halimbawa, sa digmaang pandaigdig 2 lamang ay tinatayang 55 milyong katao ang nangamatay, na umabot sa sukdulan sa pagwawasak ng mga bomba atomika sa Hiroshima at Nagasaki. Dalawang noong nakalipas na mga dekada, sa mga karagdagan pang-alitan angaw-angaw na mga buhay ng tao ang napahamak. Ngayon, dahil sa mga armas nuklear ng magkakatunggaling mga bansa ay nanganganib ang mismong buhay sa lupa. At, gaya ng binanggit ng The Guardian ng Inglaterra, ang mga paghahanda para sa digmaan, pangmateryal at pang-isipan, ay paspusang isinasagawa ng mga bansa, malalaki at maliliit. Tiyak, kung gayon, na hindi ang mga lider ng daigdig ang maaasahan natin sa ikapagkakaisa ng sangkatauhan. Ang kasaysayan ng relihiyon ng daigdig. 3, 4. Ano ang sinasabi sa atin ng kasaysayan tungkol sa makasanlibutang relihiyon bilang isang maaasahang tagapagkaisa sa mga tao? 3 Gayunman, ang mga relihiyon ba ng daigdig na ito ang maaasahan na tagapagkaisa sa mga bayan? Ang kanila bang kasaysayan ay humihila sa atin sa higit pang pagtitiwala? Ito ang sumasagot ng hindi. Isang editorial sa Chicago Tribune ang nagsabi, bawat pangunahing relihiyon ay nangangaral ng kapayapaan at pagkakapatiran at kawan, subalit ang ilan sa pinakamalulupot at pinakapanatikong panunupil sa kasaysayan ay isinagawa na ang sinangkalan ay ang pangalan ng Diyos. Ganyan din ang obserbasyon ng editor ng pahayagan na si C. L. Sulzberger, bagaman hindi ko nais pag-usapan, hindi baga dapat matalos na bukod sa mga iba pang sanhi, imperialismo, resismo, militarismo, ang relihiyon ang patuloy na nagiging lalong malaking panganib sa buhay ng tao. 4 na oo, ang kasaysayan ay tigmak ng dugo ng mga nasawi sa alitan na relihiyon ng sanhi o may pagsang-ayon ito. Kahit nasa siglo nating ito, sa panahon ng nasyonalistikong mga digmaang pandaigdig at iba pa, nasaksihan natin ang kalapastanganan sa Diyos na gawaing pagpatay ng Katoliko sa kapwa Katoliko, ng Protestante sa kapwa Protestante, ng Muslim sa kapwa Muslim, ng Hudyo sa kapwa Hudyo. Oo, pinatutunayan ng kasaysayan na, malayo sa pagiging tagapagkaisa sa sangkatauhan, ang makasanlibutang relihiyon ay isa pang ang lalong nagpapalubha sa pagkakabaha-bahaging ito. 5. Saan ba nanggagaling ang baha-bahaging mga relihiyon ng sanlibutang ito? 5 Ang nakalilito at baha-bahaging kalagayan ng mga relihiyon ng sanlibutang ito ang malinaw na nagpapatunay na hindi ang Diyos ang tumatangkilik sa kanila. Marahil yan ay pagtatakhan ng mga nag-iisip na lahat ng relihiyon ay mabuti kung ito'y nag-aangkin na kumakatawan sa Diyos. Subalit ang kinasihang salita ng Diyos ay malinaw na nagsasabi, ang Diyos ay isang Diyos, hindi ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan. Unang Korinto Kapitulo 14 versikulo 33, hindi ang banal na espiritu ng Diyos, o aktibong puwersa, kundi ang isang di banal, o nagpapakilos na puwersa, ang lumilikha ng pagkakaputan, gulo, pagtatalo, pagkakabaha-bahagi, mga sekta. Galacia Kapitulo 5 versikulo 19, 20, sa Santiago Kapitulo 3 versikulo 14, 15 ay tinutukoy ang karunungang may kaugnayan sa masamang espiritong ito bilang, makademonyo, na nanggagaling sa Diyos ng sistemang ito ng mga bagay, si Satanas na Diablo, 2 Korinto Kapitulo 4 versikulo 4. Isang baha-bahaging sambahayan. 6. Anong simulain na ibinigay ni Jesus ang kumakapit sa sanlibutang ito? 6 Ang baha-bahaging kalagayan ng sangkatauhan ay nagpapaganite sa atin ng mga salitang ito ni Jesus. Ang bawat kahariang nagkakabaha-bahagi laban sa kanyang sarili ay mawawasak, ang bawat lungsod o bahay na nagkakabaha-bahagi laban sa kanyang sarili ay hindi mananatili. Mateo Kapitulo 12 versikulo 25, batay dyan, ang baha-bahaging sanlibutang ito ay tiyak na babagsak. Oo, maging ang mga bansa man ay sang-ayon sa kasabihang, nagkakaisa tayong nakatayo, baha-bahagi tayong babagsak. 7.
Anong pangangailangan ang nakita ng mga ilang tao upang subukan na maiwasan ang kapahamakan? 7. Upang maiwasan ang isang kapwa-pahamak na pagbagsak, ang ilang mga tanyag na tao ay nananawagan para sa pagkakaroon ng binabagong kaisipan ng tao. Ang sabi ng nuclear scientist na si Harold Urey, walang mapanghahawakang solusyon sa mga problema ng daigdig kundi sa wakas isang pandaigdig na pamahalaan na makapagtatatag ng batas sa buong ibabaw ng mundo. Gayun din, iginiit ni Albert Einstein na ang kapayapaan sa gitna ng mga bansa ay mapananatili sa atomic age tangi lamang sa pagkakaisa ng lahat ng tao sa ilalim ng isang sistema ng pandaigdig na batas. Ang ipinayo niya, kailangang daigin natin ang nakasisindak na mga balakid sa mga bansa. Oo, maraming tao ang nakakakita ng pangangailangan ng isang pandaigdig na pamahalaan. 8. Maiiwasan ba ng bahaging sanlibutang ito ang pagbagsak? 8. Datapwat, makaaasa kaya na ang mga bansa ng sanlibutang ito ay magbibitiw ng kanilang soberanya? Kung gayon, kanino? Tiyak na hindi sa organisasyon ng nagkakaisang mga bansa, UN. Kalimitan na ang mga bansa ay nakikipagdigma imbis na pailalim sa mga desisyon ng UN. Kaya naman, ang sanlibutang ito, na may bahaging pamamalakad politikal, komersyal, sosyal at relihiyoso, ay patungo sa pagbagsak. Zephaniah 3:8, Unang Juan Kapitulo 2 versikulo 15 hanggang 17. Isang bayang tunay na nagkakaisa. Siyam. Ano ang posibilidad na magkakaisa ang sangkatauhan? Siyam. Kung gayon, ang ibig bang sabihin nito ay wala ng pag-asang magkakaisa pa ang daigdig? Hindi naman. Bagkus, ang pagkakaisa ng daigdig ay hindi lamang posible kundi maiiwasan. Sa katunayan, ang saligan para sa pagkakaisa ng daigdig ay nailatag na. Mayroon na ngayong isang bayan na gumagawa ng sinabi ni Einstein, dinadaig ang mga balakid ng nasyonalismo. Isang tunay na nagkakaisang bayan ang umiiral na ngayon sa buong daigdig. Umiiral na ngayon ang isang superior na pamahalaang pandaigdig na ito'y inilalagay na una sa kanilang buhay ng angaw-angaw na mga tao sa lahat ng bansa. 10. Ano ang mga katangian ng isang tunay na pamahalaan? 10. Marami ang mag-aakalang mahirap mangyari ang ganyan. Baka itanong nila, ang tinutukoy ba ninyo'y isang tunay na pamahalaan na may mga tunay na batas at tunay na mga mamamayan? Saan ba mangyayari ang lahat na ito? Sino ang mga kasangkot? Bueno, ano ba ang bumubuo ng isang pamahalaan? Maraming bagay. 1. Kailangang mayroong itong tunay na mga lider na buhay. 2. Ang lugar na mula roon na mamahala ito ay kailangan ding tunay. 3. Ang bansa ay kailangang may tunay na mga batas na magpapanatili ng kaayusan. 4. Ito'y kailangang may mga tunay na sakop, mga tao. Halimbawa, sa Estados Unidos ay mayroong isang ehekutiba, ang Pangulo, na nasa Washington, D.C. ang sentro ng kanyang pamahalaan. Mayroong isang lehislatura, Kongreso, na gumagawa ng mga batas. Mayroong isang judikatura, mga hukuman ng batas, na magpapatupad ng mga batas ng bansa. At mayroong mahigit na 230 milyong katao na mga sakop nito. Mayroon bagang magsasabi na lahat na ito ay hindi tunay? 11. Paano kinilala ng kahit na isang pahayagan ng sanlibutan na talagang umiiral ang isang nagkakaisang bayan? 11. Ganyan ding katunay ang pag-iral ng isang tunay na nagkakaisang bayan sa ngayon. Saan? Aling pamahalaan ang pinaglilingkuran nila? Bakit natin masasabi na sila'y lubusang nagkakaisa? Ang pahayagang o tempo ng Brazil ay may ganitong binanggit tungkol sa pambihirang mga taong ito, bagaman maraming kahangahangang relihiyon na mayroong kani-kanilang propaganda sa lahat ng panig ng mundo, walang umiiral na kahit na isa sa balat ng lupa ngayon na nagpapakita ng pag-ibig at pagkakaisa na gaya ng makikita sa teokratikong organisasyon ng mga saksi ni Jehovah. 12. Anong paniwala na ipinahayag sa isang pahayagan sa Belgium ang naaayon sa isang katotohanan na kinikilala ng mga saksi ni Jehovah? 12. Sa Belgium, ang pahayagang La Nouvelle Gazette ay mayroong ganitong paulong balita, upang maiwasan ang isang digmaang nuklear ng hindi lalampas ang 25 taon, ang mga ekspertong Amerikano ay nakasumpong ng isa lamang solusyon, yaong sa mga saksi ni Jehovah. Sinabi ng artikulo na ang tanging remedyo ay, isang malaking pagbabago sa estilo ng buhay ng sangkatauhan. Sa conclusion ay sinabi ng pahayagan na ang ganitong paniwala ay kasuwatong-kasuwato, ng proposisyon na itinataguyod ng mga saksi ni Jehovah. At ano bang proposisyon, iyon?
Yaong isa na ginawa ni Jesus na pangunahing tema ng kanyang turo, ang bagong pamahalaan ng Diyos para sa buong lupa. Ang kanyang makalangit na kaharian na si Kristo ang Hari. Ang pamahalaang iyon ang remedyo na ibinibigay ng Diyos, ang tanging remedyo para sa lahat ng problema ng sangkatauhan, kasali na ang kalagayan nito na pagkakabahabahagi. Tinuruan ni Jesus ang mga tao na ipanalangin ang pamahalaang iyon ng kanyang sabihin, dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang kalooban mo, sa lupa para ng sa langit. Mateo Kapitulo 6 versikulo 10, Katolikong Jerusalem Bible, at, gaya ng pagkasalin ng bersyon ding ito ng Biblia sa hula ng Daniel Kapitulo 2 versikulo 44, ang pamahalaang iyon ng Diyos ay malapit nang, dudurog sa, lahat ng dati ng mga kaharian, at saganang sarili lalagi magpakailanman. Pagpapakita ng tunay na pag-ibig at pagkakaisa. 13. Tungkol sa isang pandaigdig na pamahalaan na tagapagkaisa sa mga tao, ano ba ang nangyayari sa Apol noong 1914? 13 ang mga pangyayari sa daigdig na katuparan ng hula ng Biblia ay nagpapakita na nagsimulang nagpuno noong 1914 ang makalangit na pamahalaan ng Diyos. Noon ay iniluklok ng Diyos bilang tagapamahala ang kanyang nasubak ng hari, si Jesu Kristo. Mateo Kapitulo 24 versikulo 3 hanggang 14, Ikalawang Timoteo Kapitulo 3 versikulo 1 hanggang 5, Apokalipsis Kapitulo 12 versikulo 10, ang pamahalaang iyon ay may superior na mga batas at prinsipyo, na nakasulat sa pinakabanal sa lahat ng dokumento, ang kinasihang salita ng Diyos, ang Biblia. Ikalawang Timoteo Kapitulo 3 versikulo 16, 17, at sapol noong 1914 ang mga mamamayan ng bagong kaayusan ng Diyos ay tinitipon na ng mabuting pastol, si Jesu Kristo. Kaya sa mismong mga sandaling ito ay inilalatag na ang pundasyon ng bagong lipunang iyon sa lupa. Oo, lahat na ito ay tunay na tunay. Ito'y hindi lamang isang panaginip, Mateo Kapitulo 25 versikulo 31 hanggang 46, Juan Kapitulo 10 versikulo 14 hanggang 16, Ikalawang Pedro Kapitulo 3 versikulo 13. 14. Anong tagapagbaha-bahagi ang nadaig ng mga saksi ni Jehovah? 14 na bilang mga mamamayan ng bagong kaayusan, ang makalangit na pamahalaan ng kaharian ng Diyos ang inuuna sa kanilang buhay ng mga saksi ni Jehovah sa lahat ng bansa. Sa gayon, pagka binabasa ng mga saksi ni Jehovah ang utos ni Jesus na, kayo'y mag-ibigan sa isa't isa gaya ng pag-ibig ko sa inyo, kanilang ikinakapit ito, at sinusunod sa buong daigdig. Juan Kapitulo 15 versikulo 12, kaya naman, kanilang iniwalat na ang nakapipigil na gapos ng makitid-isip na nasyonalismo. Sila'y nagpapakita ng pag-ibig sa lahat ng tao, anuman ang lahi, angkan o bansa ng isang tao. 15, 16. Papaanong ang pananaig sa nasyonalismo ay hinangaan ng iba? 15 tungkol dito, sa magasing Italyano ng simbahan, na Andare alla Gente, isang madreng Romano Katoliko ang sumulat ng ganito tungkol sa mga saksi ni Jehovah, sila'y karapat-dapat sa ating paghanga dahil sa paraan ng pagtanggi nila sa anumang anyo ng karahasan at pinagtitiisan nila, nang hindi gumaganti, ang maraming pagsubok na dinaranas nila dahilan sa kanilang mga paniwala. Magiging ibang-iba sana ang daigdig kung lahat tayo ay madyay gising isang umaga na taglay ang matatag na pasyang hindi na tayo makikipagdigma uli, anuman ang kapalit o dahilan nito, tulad ng mga saksi ni Jehovah. 16 ang Italianong pahayagang Il Corriere di Trieste ay may ganitong sabi, ang mga saksi ni Jehovah ay dapat na hanggan dahil sa kanilang katatagan at pagkakaisa. Kabaligtaran ng ibang mga relihiyon, dahilan sa pagkakaisa nila bilang isang bayan ay hindi nila magawa ang pananalangin sa iisang Diyos, sa pangalan ng iisang Kristo, kasabay ng pagbasbas sa dalawang negal-alabang panig sa isang digmaan, o ng paghahalo ng politika at relihiyon upang magsilbi sa mga interests ng mga pangulo ng estado o mga partido politika. 17. Sa unang Juan Kapitulo 3 versikulo 10 hanggang 12 at Juan Kapitulo 13 versikulo 35 papaano ipinakikita ang pagkakaiba ng mga anak ng Diyos at ng mga anak ni Satanas. 17 pansinin kung paano kasuwato ito ng unang Juan Kabanata 3, talatang 10 hanggang 12. Sinasabi ni Yaon, dito nahahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Diablo, ang sinumang hindi gumagawa ng katwiran ay hindi sa Diyos niyang hindi umiibig sa kanyang kapatid. Sapagkat ito ang paabong inyong narinig buhat ng pasimula, na mag-ibigan tayo sa isa't isa, hindi gaya ni Cain, na nagmula sa balakyot at pinatay niya ang kanyang kapatid.
Hindi, ang mga anak ng Diyos ay hindi pumapatay ng kanilang mga kapatid. Mga anak ni Satanas ang gumagawa niyan. Juan Kapitulo 13 versikulo 35. 18. Ano ang nangyayari sa dating bahaging mga tao pagka sila'y naging mga saksi ni Jehovah? 18. Kung gayon, pagka ang mga Arabe, Hudyo at nag-aangking mga Kristiyano sa Israel at sa Lebanon ay naging mga saksi ni Jehovah, sila'y nagkakaisa-isa sa isang di masisirang baklod ng pag-iibigan at pagkakaisa. Gayon din ang mga dating Katoliko at mga Protestante sa Northern Ireland. Gayon din ang mga itim at mga puti sa Estados Unidos. Gayon din ang mga taong nasa iba't ibang mga tribo sa Afrika na dating mga nagkakaputan at naglalaban-laban. Ang Magazine New Society ng Britanya ay may ganitong sinabi, ang mga saksi ang marahil higit na matagumpay kaysa anumang ibang grupo sa bilis ng pag-aalis nila ng pantribong pagtatangi-tangi sa kanilang nakuhang mga bagong kaanim. Ang pinagmumulan ng pagkakaisa. 19. Sa anong dalawang mahalagang bagay pambihira ang mga saksi ni Jehovah? 19 na bakit ba nakapagpapakita ang mga saksi ni Jehovah ng gayong pag-ibig at pagkakaisa? Ito ba'y dahil sa kanilang secular na edukasyon, katanyagan, kayamanan o katalinuhan? Hindi, sila'y karaniwang mga tao lamang. Subalit sila'y pambihira dahil sa dalawang mahalagang bagay. Una, ang buong Biblia ay pinaniniwalaan ng mga saksi ni Jehovah bilang ang kinasihang salita ng Diyos, at ginagawa nila ang lahat ng makakaya nila upang mamuhay ng ayon dito. Gaya ng sinabi ni Apostol Pablo, nang tanggapin ninyo ang salita ng Diyos, na narinig ninyo sa amin, tinanggap ninyo ito, hindi gaya ng salita ng mga tao, kundi, gaya ng kung ano nga ito, gaya ng salita ng Diyos, na gumagawa rin sa inyo na nagsisisampalataya. Unang Tesalonika Kapitulo 2 versikulo 13, 2, ang paninindigan ng mga saksi ni Jehovah ay gaya rin niyaong mga apostol ni Jesus, na ang sabi sa mga pinuno, kailangang magsitalino muna kami sa Diyos bilang pinuno bago sa mga tao, Gawa Kapitulo 5 versikulo 29. 20. Ano ba ang tunay na pinagmumulan ng pagkakaisa ng mga saksi ni Jehovah? 20 Ano ang nangyayari sa isang bayan na naniniwala sa buong Biblia bilang salita ng Diyos, namumuhay ayon dito at tumatalima sa Diyos bilang kanyang pinuno sa lahat ng bagay. Sa Gawa Kapitulo 5 versikulo 32 ay sinasabi na ibinibigay ng Diyos ang kanyang makapangyarihang banal na espiritu, o aktibong puwersa, sa mga tumatalima sa kanila bilang pinuno. Iyan ang pinagmumulan ng lakas ng mga saksi ni Jehovah kung kaya sila nagkakaisa at nakapananatili sa pagkakaisa sa buong daigdig na imposibleng magawa ng iba. 21. 22. Sino, kung gayon, ang tumutupad ng hula ng Isayas Kapitulo 2 versikulo 2 hanggang 4? B. Anong mga katuparan ng hula ang nasasaksihan ngayon ng mga saksi at Jehovah? 21. Kung gayon, sino, sa liwanag ng ebidensya, ang tumutupad ng hula sa Isayas Kabanata 2, talatang 2 hanggang 4? Ang tinutukoy ay mga panahong kinabubuhayan natin ngayon. Sinasabi ng hulang iyan na ang tunay na pagsamba kay Jehovah ay matatag na maitatayo sa ilalim ng pamamahala ng kaharian, at marami ang magsasabi, halikayo, kayong mga tao, at umahan tayo sa bundok ni Jehovah, at tayo'y kanyang tuturuan sa kanyang mga daan, at tayo'y lalakad sa kanyang mga landas. Sinasabi rin ng hula, tiyak na hahatol siya sa gitna ng mga bansa at magtatawid ng mga bagay-bagay tungkol sa maraming mga bayan. At papandiin nila ang kanilang mga tebak upang maging mga sodsod at ang kanyang mga sibat upang maging mga karit. Ang bansa ay hindi magtataas ng tebak laban sa bansa, ni mag-aaral pa man sila ng pakikidigma. 22 Sino baga ang nagpapaubayang ang Diyos at ang kanyang salita ang magtuwid ng mga bagay-bagay, sa gitna nila? Sinong talaga ang tumugon sa utos ng Diyos na huwag nang mag-aral ng pakikidigma? Sino ang gumugol ng sa kabuuan ay libu-libong taon sa mga bilangguan at mga concentration camp sa panahon natin imbis na pumatay ng kanilang mga kapwa-tao? Sino ang nagpapakita ng paggalang sa Biblia bilang kinasihang salita ng Diyos at tumatalima sa Diyos bilang pinuno? Sino ang nagpapakitang sila'y isang pandaigdig na kapatiran na may pambihirang katangian sa gitna ng nag-aawayang daigdig na ito? Ang sagot ay wala kundi ang mga saksi ni Jehovah lamang. At ngayon ang, mga ibang tupa, na daan-daang libo, ay tinitipon bilang mga kasama ng nalalabi pa ng pinahirang, munting kawan. Juan Kapitulo 10 versikulo 16, Lucas Kapitulo 12 versikulo 32,
Ang mga ito ay nakikinabang din sa katuparan ng isang hula nung panahon ni Oseas. Ang hula ay na lahat ng mga lingkod ni Jehovah ay tunay na mapipisang sama-sama sa pagkakaisa, sa ilalim ng isang ulo, si Jesu Kristo, na maghahari sa kaharian. Oseas Kapitulo 1 versikulo 11, sa kanilang pagkakaisa'y nasasaksihan din nila ang katuparan ng mga sinabi ni Jesus nang siya'y manalangin sa Diyos na ang kanyang mga tagasunod ay, magkaisa-isa sana gaya natin na iisa. Juan Kapitulo 17 versikulo 20 hanggang 22, sa makatuwid, sa kanya ay tinupad ng Diyos ang kanyang sinaunang pangako na, akin silang ilalagay na magkakasama sa pagkakaisa, na parang isang kawan sa kulungan, Mikas Kapitulo 2 versikulo 12. Natatandaan mo ba ang mga puntong ito? Bakit masasabi natin na hindi ang Diyos ang tumatangkilik sa makasanlibutang relihiyon? Sa unang Juan Kapitulo 3 versikulo 10 hanggang 12, paano ipinakikilala yaong mga talagang nagkakaisa-isa sa nag-aawayang daigdig na ito? Ano ang tunay na pinagmumula ng lakas ng mga lingkod ni Jehovah kaya sila nakapananatiling nagkakaisa sa buong daigdig, at bakit mayroon silang ganiyang pinagmumulan ng lakas? Anong mga dakilang hula ang nasasaksihan natin na natutupad ngayon tungkol sa pagkakaisa ng mga lingkod ng Diyos? Mr. Kasagpa here, e-subscribe muna yan for more news updates.